po sa lahat ng mga tatay, Happy Father's Day po. At sa mga tatay na magigiting at laging tulog. Hindi, ganun ang mga tatay, laging tulog. 3 seconds pa lang, tulog na. Ganun nga. Saglit lang, hihiga lang. 1, 2, 3, tulog. Himbing na agad. Ganun ang mga tatay. Yun po, salamat sa Panginoon sa buhay ng mga tatay na patuloy na nagpapatuloy dito sa gawain ng Panginoon. Salamat po sa mga kapatiran na patuloy na umaattend, sa patuloy na sumusuporta sa gawain. Salamat po, kayo po ay biyaya. And salamat po sa Panginoon. Yun nga, nakaraang June 6 ay nadagdagan ng edad. 30 plus na po ako. 30 plus. And salamat po at buhay pa. Huwag nyo nang tanongin ng eksakto. Basta 30 plus. Pasok pa. Nasa ano pa. Basta 30 plus pa. Yon, salamat at nag-birthday din. Tapos ay salamat sa aking pamilya, sa pinanggalingang pamilya. Kami po ay medyo kompleto pa. Yung tatay ko pa lang naman na nawawala. Then kami ay 12 pa. Kasi 11 kami magkakapatid. Tapos buhay pa yung aking ina. Yun nga, isa pa lang nababawa sa amin. Tapos yung pamilya ko ngayon, kompleto pa kaming 4. And salamat sa Panginoon na kami ay patuloy na papatuloy. Matatag pa ang aming pamilya, kami mag-asawa. Matatag pa ba? Hindi, joke lang. Okay. Hindi, ayun. Salamat kami ayos. Kami ay matagal-tagal na din naman na ayun, kami ay masaya pa naman. Masaya pa. Yan nga, kami ay salamat sa Panginoon at ang Panginoon ang sentro na aming pamilya. And, ang banas. Salamat sa Panginoon at yun nga, yung ang aking mga anak ay unti-unting nakakakilala sa Panginoon and gusto na rin magpabaptize. Tapos ay hindi ko pa lang sure kung talagang ano na sila sa salvation nila, kaya parang pag sila naman makakaalam nun, pero syempre sa observation pa din, kaya medyo nade-delay pa. And yun, salamat sa kanila sa kanilang pagiging masunurin and sa kanilang mga career na naumpisahan ay nagsasuccessful naman. And yun, salamat din yung kanilang mga yung sa tournament nila, sa mga pagiging athlete nila. Salamat at maganda naman yung sa kanila, yung parang maganda yung testimony nila. Kasi kung napapansin nyo, sa mga nakapanood ng live ko, sa mga laro nila, lalo na doon sa mga raam, yung ganyan sa regional, kung mapapansin nyo, maingay ako, pasensya na. Hindi. Yung sa kanila, kung mapapansin nyo, yung suot nila, naka-leggings, tapos naka-short. Tapos, kung nakikita nyo yung ibang player, talagang minsan yung naka-cycling. Ganun ang mga suot nila doon, kaya maganda manood ng mga laro. Lalo na sa volleyball. Yun, bumakat na ang lahat ng babakat. Ganon. Kaya yung iba nag-enjoy yata ng panonood dahil ayaw sa boys. Pero sa boys meron din. Meron ding bakat. Yun nga. Yung testimony nila doon, parang kasi may mga nakakapansin sa kanila, bakit daw ganon ang suot nila? Parang masyadong conservative. Tapos yung one time, nung tournament namin sa Pagsanhan, may lumapit sa asawa ko, parang natandaan nila yung anak namin sa regional. Kasi nga, kakaiba daw ang suot. Nasobrahan sa top drinks.
Baka yung gano'n, napansin nga nila na conservative. Tapos ay, yun, yung nagkausap-usap na ganyan, pakilalang baptist, ganyan-ganyan. Kaya po pala yung medyo conservative ang suot. Kasi nga, yung ibang player doon, talagang paigsian. Ganun talaga kapag sa athletes kasi, para mas madali kang kumilos, kailangan yung suot mo is magaan. Pero kung kayo naman, mga Kristiyanong atleta, kung may choice naman kayo na magagawa nyo na paraan na maging ano pa din, na conservative pa din, na hindi kita yung inyong mga legs or hindi pansin yung mga bakat, magagawa ng paraan. Hindi yung porket sinabi ng coach nyo na ganito dapat ang suot. Ganyan. Gusto pa? Ganyan. Kung magagawa ng paraan at kumbaga ay komportable ka naman doon sa suot mo, edi gawin mo na nakakalugod sa Panginoon. Yun. Salamat at may mga kahit sa paglalaro nila ay maganda pa rin yung testimony nila. Kasi hindi naman sa kahit mga Kristiyanong atleta, talagang yung mga suot ay hindi pang yun sa ibang yun. Pero gumawa talaga kami paraan para makakapaglaro sila na hindi pa din nako-compromise yung ganyan, yung sa suot nila. Yung comfortable man sila ganun, kahit pawis-pawis na yung legs nila, at least, yung conservative pa din. Yung ganun. Salamat sa Panginoon at kahit nga sila nasa ganun larangan, is yung testimony nila is pa din, yung nakaayon pa rin sa kalooban ng Panginoon. And yan, salamat po at sila unti-unting nag-i-improve. Yung kahapon po wala kami sa choir kasi nga may tournament sila. And salamat sa Panginoon at kami alternate sa choir, hindi pa kami tinatanggal ng Panginoon. At least nabalik kami. Kasi yung ibang yung ibang kapatiran, hindi naman sa inaano ko, is talagang hindi na bumalik. Ayun, salamat kami ay nakakapagpatuloy pa sa aming mga ministry. Ganon din sa iba pa, sa pagtuturo niya, sa ibang mga gawain dito. Salamat kami nakakasuporta pa, and salamat at buo pa yung pamilya namin na uma-attend dito. Yan, salamat din po sa mga pamilya na patuloy na nagpapatuloy. Yan, kayo po ay biyaya, bagamat yung ibang pamilya ay unti-unting nawawala. Nakakalungkot po na nawawala yung iba. Pero yung mga dinatnang ko dating pamilya is nandito pa. Yun, Abaha, Brasa, nandito pa. Salamat po at patuloy po na tayo ay nagsasama-sama na sumamba sa Panginoon. Yun, nawa po ay tayo ay madagdagan. Maging matatag po tayo at sana po yung ating pamilya ay maging matatag po sa Panginoon, maka-invite pa tayo ng mga bisita na makakakilala sa Panginoon. Salamat po at ang married group, masasaya po ang married group at nadadagdagan. And salamat po at nagiging matibay yung samahan. And ayun po, salamat at sa mga nananalangin, sa mga kapatiran, and sa mga family altar, biyaya po. Yung amin po kasi nawala dati, pero plan po namin ibalik. Gaya po nung idea ni Andrew na usapang kapitbahay. Ayun, nakagka-idea po kami. Ayun, plan po namin ibalik yung aming family altar para sa patuloy na maging matibay yung aming samahan. And yun po, hindi maiiwasan yung mga minsan kagulo sa bahay,
sa mga gawain, sa mga, basta sa mga, pero salamat po at kami po ay patuloy na nagpapatuloy. Yun po, salamat po sa Panginoon, tayo po ay pagpalain.